Ayan, yan, yan. Sige, sige. Yun, siguro start na tayo guys. Tonight, thank you for attending our trading bootcamp uh, part 2. So tonight, nandito si Coach Justin para for our host tonight para sa continuation po. I think Sir Justin, the floor is yours po. Ay, okay po. Thank you, Ma'am Marge. Oh. Yun. Hello everyone. Good evening. Siguro, bago mag-start ang lahat, magdasal muna tayo. Yun. Lord, thank you for giving us this wonderful day. Sana, marami tayong matutunan at sana naman na magkaroon tayo ng patience, matuto sa trading journey natin ngayon. And yun, amen. So ngayon, actually wala na akong pinili na prepare na slides. Gusto ko na actually diretso tayo sa chart. Let me share my screen lang sa dilat. So yun. Yung ano muna, Sir Josh, anong nangyari kanina? Kasi panic lahat eh. Oo. Unang-una, sa kanina nangyari, kung may mapapansin kayo dito, ito. Kita naman yung screen ko, no? So, makikita nyo, meron ditong gap. Ito. So, ano nangyari kanina? Nag-shutdown kasi yung futures ng CME. Yung CME na broker kasi, nakacentralize lahat dyan ng iba-ibang broker na merong futures. Yung futures kasi, ano yan eh, centralize sila na nakakonect lang dun sa CME. Which is yung CME nagka-problema. Lahat na ng broker, magkakaproblema yan. Pero hindi tayo affected nung una, late na yung reaction sa mga ibang broker na hindi naka-futures. Yung kasing ginagamit natin sa WeTrade at yung mga iba pang is spot gold tayo. Hindi tayo future gold. So, ang pinagkaiba niyan ng spot gold is yung spot kasi hindi siya centralized eh. Kung ano yung ano ng broker mo. Kunwari, example, sa nakikita niyo dito, maraming gold, di ba? May Oanda, may Forexcam, may Pepperstone. Bawat ano yan, iba-iba yung presyo yan. Example ito, 4175, di ba? Punta tayo sa Pepperstone. 4175 din. Pero meron dyan iba magkaiba eh. Ayan, 4176. So hindi centralized. Depende sa broker mo kung ano yung ano nila sa dun sa market na yun. Kung ako tatanungin, mas maganda talaga mag-trade ng futures. Pero since hindi pa naman available yung sa ibang broker, mas maganda, mag-stick ka na lang muna sa spot. Aralin mo muna. Kasi eventually, halos same lang din naman ang galaw ng futures tsaka ang spot. Ang pinagkaiba lang ng spot ng gold tsaka future gold, yung price ng gold sa futures is iba. Example, ito sa CME. Ito. Ang CME kasi umabot ang presyo nila na wait, 4.3. Pero kung babalik tayo sa ibang broker, 4.3 din. Actually, medyo same. Pero makikita nyo yan, may ilang pips yan na difference talaga. Ang futures tsaka spot. Meron yan difference. Yun. So, kung may mga ganitong mga news na nakita nyo, ako sa inyo, iwasan nyo talaga mag-trade. Kasi maliliquidate kayo agad. Katulad nito, ilang pips tong bumaksak. This is almost 500 pips, no? I mean, 100, almost 200 pips. 180 pips, ha? Biglang baba, biglang angat. So, yung price talaga hindi nyo maano dito. So, yun, iwasan nyo talaga mag-trade kapag may news or kung ano man.
Saglit for a while lang Ayun, sorry pabalik na ako. Yun. Ah, Ngayon, balik tayo sa chart. Okay. Yun. So, anong unang didiscuss natin ngayon? Siguro discuss unang ano yun natin is balik ulit tayo sa pagdodraw ng trend line at support and resistance. So, magsimula kayo sa daily kung paano kayo magdodraw ng trend line or magdodraw ng support. Kung ako, ganito ko ito-draw yung trend line ko. Yung iba dyan, baka iba mag-drawing ng trend line. For example, yung iba sa closing ng candle, usually gusto nila yung iba ganyan. Sa closing, hindi sa wick, pwede rin naman yan. Nasa sa inyo. Pero ako, as much as possible, yung merong maraming touch point. Pwede naman yan, yung mga sa closing candle. Pwede naman. Pero ako sa week talaga ako nagko-close eh. So, kanya-kanya tayong kung what works for you. Kunwari, gusto niyo ng closing candle, then na-try nyo, then okay sa inyo, stick to it. Siguro ang maano ko sa inyo is stick to one strategy talaga. Kasi mahirap yung paiba-iba kayo ng strategy. Maguguluhan na kayo. Which is, ang mangyayari yun, mag-overtrade kayo. Mas marami kayo magiging trade sa isang araw na dapat hindi. So, yun. After ng daily, punta kayo sa 4 hours, baba kayo, maghanap kayo ng support or another trend line ulit sa 4 hours, which is ako, may nakikita ako dito. Siguro ako, ganyan ko ito-drawing yung trend line ko. Ayan, ganito. As you can see, nagka-top siya sa trend line. Hindi lang isa, actually dalawa. Itong major trend line na 1 day, then itong 4 hours. So, ngayon, baba tayo sa 1 hour. Mapapansin nyo, hindi na ako masyadong nagdodraw ng support and resistance sa malalayo. Like dito, doon ako sa medyo malapit sa current market price. Or sa future, kung day trader ka, maganda rin na mag-draw ka rin ng mga support and resistance mo sa malalayo para may reference ka. Pero kung scalper ka, mag-focus ka lang sa pinaka ano ng candle ngayon. Yung few hours, yung ito, katulad nito. Pero kung day trader kasi which is umaabot yung trade mo ng isang araw eh, within the day lang actually. So, kung may gusto kang mahit na target, like nag-expecting ka ng price na pupunta dito, medyo long trade talaga ang day trader. Pero hindi para sa akin yung day trader. More on scalp lang talaga ako eh. Mag-quick pips lang ako sa isang araw, tas okay na ako nun. So yun, after mo bumaba, drawing ka lang ng trend line. After nyan, drawing ka ng resistance. Hmm. Actually, pwede ko pakita yung kahapon kung paano ako nag-trade. May trade ako banda dito. Ayan dito. Meron akong buy dito. Actually, yan. May buy zone ako dito kahapon. Nag-buy ako dito kasi may nakikita akong rejection and dito may support. So, paano ko nasabi ng support yan? Pupunta ka talaga sa lower time frame pa. So, makikita nyo to. Dito ako pumasok sa 15 minutes time frame ako pumasok nung candle closing. So, ba't ako dito pumasok? Makikita nyo may long wick rejection dito sa una. Then pangalawa, nag-reject din ulit. So pumasok ko dyan knowing na expected ko talaga aangat. Pero again, I may be wrong. Pwede rin yan biglang bumaba.
at mahit yung SL ko. Pero since na ako tingin ko kasi na may double, nakikita nyo to, may double wick na to eh. Actually, dalawang double bottom na wick. So para sa akin, ano na to eh, sign na to na para ako mag-buy. Kasi nire-reject niya tong low. Not unless kung nag-close tong candle. Example, itong candle na tong pula, tuwa lang ko na. For example, itong candle ng pula, na-break niya to, possible baka change yung bias ko na maging downtrend. Baka mag-sell ako nito, tapos mag-antay lang ako ng, siguro mag-antay ako ng pullback na ganyan, tsaka ako mag-sell. Then, ang mangyayari yan, siguro, kung mag-sell man ako dito sa may pullback, punta kayo sa lower time frame para makita nyo talaga na may nireject ditong ano, na resistance. After nyan, mag-place kayo ng trade. Then, yung SL nyo sa previous high, which is, kung may makita kayo, yung etong candle na to, dyan nyo lang i-place. Tapos yung TP nyo, siguro 1:2 or 1:1.5 yung ratio. Makita nyo naman dito yung ratio. Sample yan, yung ratio, risk reward. Yung risk nyo is, sabihin natin $1. Tapos, ang ano nyo is $1.5. 1.5. Pwede na yan. Yan, parang ganyan. So, ang gusto ko sana itanong sa ano, sino dito nakapag ano na, nakapag charting na? Yung sa first ano natin. Ako, naka-charting na ako eh. Yung breakout na yan na trend line. Gumana naman. Gumana 15 naman. minutes. 15 15 minutes. minutes. Hmm. Siguro yung 15 minutes okay din actually. Pero mas highly recommended yung mga nasa 1 hour tsaka 4 hours na mga trend line. Ah, mas maganda kasi sa mga breakout kasi alam mong major trend line siya talaga. Katulad nito, yung sinabi ko sa'yo na may trade ako dito. Actually, hindi lang isa yung trade ko dito. Marami akong trade dito. Wait lang. Yan yung unang trade ko dito. Yung next trade ko is, ayun. Nagkaroon ako dito na ito. Nagkaroon ako dito ng buy stop. Kung familiar kayo sa buy stop, alam niyo yung sinasabi ko. Mamaya i-explain ko yung kung ano yung buy stop. Ayan. Meron pa ako isang trade dyan. Then meron pa ako isa pang trade din dito. Yung nag-break niya tong high na to. Ayan, may buy stop din ako dito. Which is, yan din. Yung Ayan. sinend ko, okay na ba yan? Check ko nga. Yan yung Saglit. 15 minutes eh. Pwede na ba yan? 15. Ayan, pwede na. Pero Pwede na usually mga ganyan, mag-margin? mga ganyan, mas safer ka lalo na pag mag-i-scalp ka lang. Mm. Hmm. Scalping like 30 to 50 pips. Yan yung recommended ko. Then kapag umangat ang umangat pa, huwag mo na habulin. Kasi Hmm. mahirapan ka lalo na 15 minutes yan. Anytime pwede kang i-fake out ng 15 minutes, gumawa lang ng wick. Katulad nung una natin, na ginawan lang ako ng wick nung una, di ba? Hmm. Nung unang bootcamp natin, week lang yun, tapos bigla akong binaksakan, di ba? Pero itong trade ko na to, na kahapon, magandang trade to actually. Maganda yung pag ano ko. Hmm. So ngayon, paano ba, ano ba yung buy stop? So marami nagtatanong siguro, I think kung ano yung buy stop. Yung buy stop, example, ito, sa live market, Example ito, nandyan yung price. So, gusto ko makapag-buy kapag nandito na yung price, kapag na-break niya to. So, anong ina-expect ko pag nandito yung price? Ina-expect ko, pag naglagay ako ng buy stop dito, example, right-click nyo lang, punta kayo sa trading, buy stop, ganyan. Yan. So, kaya ako naglalagay ng buy stop kasi once na na-break tong high, expected ko, aangat-angat pa siya, dire-diretso. So, kaya, ang buy stop, malaking tulong din para sa mga
trader na nag-expect na malaki yung breakout. Katulad ko dito, may buy stop ako Just dito. parang nagagag ata yung screen mo. Di ako, Eh, wala kaming cursor nakikita eh. sorry. Okay Ayun. lang. Ito. Yan, 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 yan. Ayun. Punta tayo sa live market ngayon. Ito dito. So ano yung ibig sabihin ng buy stop? Sorry ano ko lang. Example, ito may in-expect akong price na pupunta dito, 4194. So pwede ako maglagay dyan ng buy stop. Bakit? Kasi in-expect ko, once na umabot dito yung price na nag-break dito sa trend line ko, at binrake niya tong high na to, in-expect ko, aangat-angat pa siya. Which is yun yung nangyari sa akin dito. Yung may trade ako dito. Ito. May trade ako dito na long trade to. Actually, day trading na to. Inabot tong trade ko from dito hanggang dito. So from 50. 400 pips. Actually, almost 400 pips kasi sa 52 ako pumasok dito. Ayan. So, inabot to ng halos 12 hours. So, mga ganyan, 12 hours. Medyo matagal, pero ganun ako mag-trade eh. Paminsan ganun, lalo na kapag major breakout yan eh. Kasi may drawing ako dyan na trend line na kung papansin niyo itong daily na trend line. Ayan, isin ko lang. Daily kasi na trend line yan eh. So once na-break yan, expected ko talaga na medyo malaki yung break niyan. In-expect nyo pa, akala nyo maliit lang yung candle. Pero 4 hours kasi tayo nakitingin eh. Kaya mukhang maliit lang yung candle. Pero kung lower time frame yan, laki niya, no? So yun, ginagamit ang sell stop or buy stop kapag mayroon kang certain price na gustong i-break yung high, tas once na break, ina-assume mo na aakyat pa siya. Or ina-assume mo na pag na-break yung low, bababa lalo yung price. So, yun yung mga ginagamit ko, buy stop, sell stop, buy limit, tsaka sell limit. Ginagamit ko rin siya, actually ginamit ko siya dito. Nung nag-buy ako dito, may buy limit ako dito eh. Ilan yung buy limit ko dito nun eh. Kahapon, kung di ako nagkakamali, mga 5 buy limit dito. 5 buy limit na 0.01. Then, tsaka ako nag-add pa dito ng pag-break. Then, isa pang add dito sa yellow, sa makikita nyo itong break. Meron kasing ano dyan, support. So, ayun. Sana meron gustong mag-ano dyan, kung meron gustong mag-share screen dyan, kung paano mag-set up Si ng, ano, ano, si SNR, Elisa. tsaka trendline. Ma'am, Mas gusto niyo maganda. mag-share screen? Si Ma'am Elisa kasi nagtitrade yan eh. Mm. Actually, kung makikita nyo, ito. Ayan. Actually, may trade ako dito. Ito yung pinaka-long trade ko. Yung itong trade ko, mga scalp lang to, which is uh, win some, I lose some. Then ito yung pinaka-ano ko, pinaka-trade ko yung sinabi ko. Ayan, nag-break sa trend line. Then, nag-break dito sa high na to. Nag-buy ulit ako. Then, naka-buy stop ako. May buy stop ako. Actually, hinayaan ko lang to kagabi. Mag-isa lang siya nag-buy stop. Basta set nyo lang yung SL nyo. Once na hit to, naglalagay lang ako ng naglalagay lang ako mga 20 pips actually na SL niyan. Kung hindi man to dumire-diretso, okay lang din sa akin. Pero usually mga ganito kasi, mga daily breakout, medyo malaki talaga yung galawan talaga. Then as you can see, nagpo-pullback siya ngayon dito sa trend line. Then nire-respect niyo yung trend line. Kung makikita niyo dito, sa 30 minutes to na time frame, nire-reject niya tong trend line. So meaning, possible na nire-respect niya yung momentum ng bullish pa rin. So hanggang ngayon bullish pa rin tayo nito. Ah, with siguro kung walang nangyaring ganyan na news, baka nag-ano na yan. Baka umangat na. Pero for now, retracement lang to para sa akin. Lalo na may rejection na ganito na long week. Kung nag-close man siya dito, tsaka tayo mag-bearish. Kasi nandito yung last low niya. Ito yung pinaka last low. Meron just shots. Marunong ng ano, guys.
Ano? Ako rin naman, di ako gumagamit ng indicators eh. Usually, more on nagdo-drawing ako ng trend line or support and resistance. Yung nakikita nyo na may trade ako dito, support and resistance lang yun. Pero more on trend line breakout talaga ako ng higher time frame. Kung gusto niyo ng lower time frame, pwede rin. Gumagana rin naman yung trend line ng lower time frame. Pero ang payo ko sa inyo, pag lower time frame breakout, yung quick pips lang. Ilan lang yung pips na kukunin nyo, which is 20 pips, 20 minimum, maximum as 50 pips lang yung ano. Kung lower time frame kayo gagawa ng trend line, ha. Siguro, for example, bigyan ko kayo ng ito. Pwede na siguro to as trend line. Ito, 5 minutes, ha. Siguro, yan. Ganyan ko siya gagawin na trend line. Then, siguro yan dyan. May resistance ako dyan. So, ganyan. So, if ever man na tingin ko dito sa currently price action near, may nagre-reject pa rin dito. Possible baka i-retest niya ulit tong trend line bago siya ulit umangat or baka pwede niya i-break to. Kung nag-break, baka i-retest niya ulit tong major na trend line natin na one day. Kung hindi nag-hold, expect babaksak talaga ang gold. Kung hindi nag-hold to, next line yan is dito na sa 4130. Baka dito na. Dito nyo na makita. Kung hindi ito nag-hold yung trend line na to. So currently ngayon, meron tayong trend line dito sa may trend line na major trend line, then may minor tayo na trend line. So once ito nag-break dito sa may resistance siya ngayon, yung dating support, naging resistance, possible expecting tayo umangat pa yung price dito or dito bago bumaba ulit or baka i-break niya tong high, edi aakit tuloy-tuloy ulit tayo yan. Tinitingnan ko dito baka gumawa ng double top tapos baka bumaba then umangat. Wala talagang gusto mag-live dyan para ano makita ko paano gumawa ng trendline, Ako, paano pwede, gumawa ng pwede. support. Ako lang, Sige, pwede pa ma-demo. Share screen ako ah. sige. Tanggalin ko muna share screen ko. MT5 ko. Guys, importante yung trend line para at least alam nyo kung saan kayo na side magbebet. Tsaka yung entries nyo medyo sharp. Ayan. Kita yung screen. Yan, yan. Kita, Ah. kita. Okay. So yung una kong gagawin, pupunta ako sa one day, di ba? Ay, may Mm. ginawa na nga ako dito eh. Pwede to? Ayan, medyo off. Medyo malayo. Pero Kailangan niya lapit konti. medyo dikit mo yung mga point to point. Sana idikit mo yung point. Point nun, yung una. Tapos yung pangalawa. Ayan. Ako dikit. Dito. Ayan, ayan, ayan. Ayan, dikit mo sa una. Tapos yung pangalawa, dikit mo pa. Nakikita mo yung may long wick na ano. Yan, yan, yan. Ayan, yan. Pwede na yan. Hmm, Hindi, yung sa taas din, baguhin mo rin. Medyo dikit mo pa yung pangalawa. Dapat yung unang umpugan, tsaka yung pangalawa, may idikit mo yan. eto. Ayan. Ayan, ayan, okay. Tapos yung isa pang trend line sa taas mo, ayan. Ah, Yung isa pang trend line sa taas mo, dikit mo yung una. Ayan, nadikit na yung una. Yung pangalawa na lang yung idikit mo. Second. yan. Hmm. So sa week talaga yan nagmamatter, no? Sa akin, ako, weak trader talaga. Ano talaga ako. Pag nag-drawing ako sa week talaga. Mm. Ayan, konting So, ayos lang. Ayan. yan. So, eto, gumampas na, oh. Di ba? Yung sa'yo, pag dinrawing mo, parang titignan mo fake breakout siya. Kung titignan mo sa'yo, ha, compare yung sa akin kanina na nag-break na. So, it matters kung paano kayo gumawa ng support and resistance or trend line nyo. Kasi, kung paano kayo mag-drawing, ganun yung i-assume nyo. Eto, katulad nito, kay George. Nag-drawing siya ng trend line niya. So, kung titignan mo siya sa daily time frame, parang magbe-breakout siya or parang hindi. Parang hinhold niya. Kasi makikita mo sa screen ni George ngayon, meron Hmm. siyang wick. Yung wick Ah, kasi, yan yung nag-ano, kung
meron bang buyer or seller. So ngayon nagkikreate siya ng long wick, top wick ang tawag dyan, top wick. Nag-create siya ng top wick, meaning yung seller, dinadrive yung price pababa. Ibig sabihin, malakas pa yung seller, binababa pa yung price. So malalaman natin yan next candle ng tomorrow, if aangat pa ng buyer yan or nire-reject nila yung trend na yan. So So, dito, ganun yung nakikita ko kasi ganyan mag-drawing ng trend line si George. So kung mm. yung iba, ganyan din mag-drawing, depende kasi kung paano kayo ng chart nyo. So the more na lagi nyong ginagawa, mas maiintindihan nyo kung ano yung mga maling mga drawing nyo minsan. So, the more na nanonood kayo ng mga live, like Mm. ako marami ako pinanood na live actually, mga nag-live trading kung paano mag-top-down analysis. Mas natututo ako sa kanya, mas na-adjust ko yung mga pag-drawing ko ng SNR tsaka trend Siga, lines. ano siga CMG, siga Coach Miranda. Yes, yun. Isa rin Ito sa mga mga, pinapanood ko. ang Mm. higig nila nito Trendline kasi talaga is effective lalo na higher time frame. Mm. Lalo na kung bounce trader ka, sa mga bounce ka lang nagte-trade, pwede rin yan. Pero ako more on breakout kasi ako eh. So kung More on breakouts. gagampas yan dito, ito na level, ah, sample dito, yan. Mga Hmm. 4 to 20, breakout na talaga yan. Hindi din. Di rin? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Actually, pwede yan bawiin agad ng isang candle lang. So, inaantay mo talaga ang tawag dito kasi BRR. Breakout, retest, and rejection. Kung gusto mo talaga na totoong breakout yan, kailangan mag-break muna dyan sa trend line mo ngayon, then mag-retest siya, then makikita mo dapat may rejection siya dun sa nire-retest niya. Kung makita mo may rejection siya, like hammer candle, or nag-form siya ng bullish engulfing, tsaka tsaka kayo pumasok pag mga ganun. Pero if ever tumagos yan dito na part, dito din, wala na. Babagsak Once na yung nag-close gold. yung candle, yes, oo. Pero kung katulad niyan, weak lang, na na weak out lang kayo, hindi ko siya counted as tumagus or nag-breakout siya. Basta Baga tandaan nyo, yung weak, undecided. Mm. parang fake out. Actually, fake out talaga yun ang tawag dun. Mm. Katulad yan, yung gold price ngayon, yung pag-drawing mo sa trend line, parang fake out siya, di ba? Mm. Nag-fake out siya. So Start dito, ng highest, top ang resistance. Second ang... Ayun, si Elisa. Yes, actually tama. Yung trend line na dinrowing mo, tama tama yan yung tama. start nung una. Pero yung pangalawa kasi hindi mo masyadong dinikit. Kung ako, Mm. ididikit ko yung pangalawang trend line pala. Hindi yan, hindi yan. To, Yung pangalawang, yung unang point, yan. Ayan, yan. Yung sa taas, yung sa taas. ito. Yan, yung point na yan, hindi kasi Ah, nakadikit yan sa baba. so dapat dikit yan. Okay na yan, dikit na yan. Dikit. At yung yan, sa taas, dapat ilagay mo dun sa tuktok. Ayan. Dapat pala accurate talaga to, no? Yes, actually, mas Di maganda ko kung na, di ko accurate. na matweak eh. Ayan. Di pa sanay. Oo, I-click mo yung dulo niyan, yan, yung pangatlong bar para mas mabilis siyang i-ano. Yung nasa dulo niya. ito, Hindi, yung nasa right. Nasa right. Ayan. ito. Yan, oh. Mm. Ayan, idikit mo ngayon yung pangalawa. Ayan. Ayan, sige, baba mo pa. Ayan, baba mo pa. Ayan. Mm. So, ganyan. So, kaya, kanina, ganyan ko dinrowing yung trend Mm. line ko, which is, kung napansin nyo, nag-breakout na siya. So, paano ko nalaman kung nag-breakout siya? So, dapat pupunta ka sa lower time frame. Mm. Kasi Lower, yung 4 hour. daily medyo, 4 hours, punta ka sa 4 hours. Yan. Ayun, So, breakout na, oh. sa mapapansin nyo, nag-breakout, tapos nagre-retest siya, and gusto natin makakita ng rejection dyan. So, pwede ka pa mag-lower time frame pa para mas lalo mo maintindihan kung anong Mm. inaano ng candle. Yan. Kung napapansin nyo, puro bottom week nakikita nyo. Mm. Ibig sabihin, nagre-reject siya, nire-respect niya yung trend line support nyo. Dating resistant, ngayon trend line support na kasi nga na-break na siya. Once Mm. na nag-close yung candle sa loob ng trend line, dun masasabi ko na bearish na tayo. Lalo na yung last higher low niya is nandun sa
pagka-breakout. Yun yung pinaka last higher low niya. So once na nag-break yan, nag-close yung candle sa loob, Ah, looking for sell ka na yan. Pero since mm, hindi siya nag-close yung candle sa loob ng market eh. breakout, nakita nyo lang bottom week lang yan eh. Ayan yan, yung bottom week yung malaki. Tsaka, di ba news naman to? Parang ano to eh. Hindi, actually wala talaga news. Hmm. Kung gusto niyo pumunta ng ng news, pwede kayo pumunta, I mean, gusto niyo malaman may news, punta lang kayo sa Forex Factory. Doon yung madalas yung nagkakaroon ng news about USD, kung ano nangyayari sa bansa, sa ibang bansa. Actually, meron din doon. May euro, may pounds, lahat nandun. Mm-mm. Drop nyo link guys ng Forex Factory para makita ng lahat. Yes, actually, manipulation yan. Kanina, kung Oo. makita nyo, manipulation nga yan dahil nga nag-close yung CME na futures market na close. So dapat dito konti. Anong oras kayo usually nagsisimula trades? Hindi. 7 na ako nagsisimula. Nagta-top down analysis na ako ng 7 a.m. Pero gising na ako ng 6. Usually, mas maganda kapag medyo clear-headed ka, maglakad-lakad ka muna sa labas or kumain ka muna. After yan, mag-chart ka na ng 7 kasi 7 yung open ng market. Nag-adjust na kasi yung oras kasi nga may daylight saving yung US, di ba? So ngayon, kakabalik lang ulit nila, wala nang daylight saving. 7 a.m. na ulit open ng market. So, pupunta ako sa 15 minute. Yes, pwede rin. Oo. Eto, pwede ko to ganunin. Di ba? Yes, trend line. Yan. May mga So gusto ko makikita eh. nyo na Parang, nire-respect yung trend line. Once hmm, na nag-break yung trend line dyan sa baba, ibig sabihin, yeah. hindi ibig sabihin na mag-sell kayo. Again, higher time frame, bullish Ah, pa rin tayo, paakyat pa rin yan. ah, Not unless kung nag-close yan sa loob ng trend line ng dito sa talagang day malaking 1. candle. Ah, No, sa 1 hour. 1 hour. 1 hour. Yan. Ah, kung Wait lang nag-close yan saglit. dito banda, di ba? Nag-close yan Hindi, dito. baba mo pa. Dito? Ayan, yes. Diyan sa Ah, pangalawang, unang trend line mo kasi minor trend line lang yan eh. Doon tayo ano? nagbe-base sa major trend line kasi. Kaya ito. Yes, H4. yan. Oo. Hmm. Saglit. Si Joms Asilo may tanong, paano kayo nag-a-adjust ng trend line? Sa dalawang previous swing high at swing low. Yes, tinatama ko yung point to point ko sa swing high tsaka sa Wait, example. just. Parang bumababa na eh. Parang gusto ko tirahin dito eh. Kasi Oh, again, pag mga bounce yan. huwag kayong magka-counter trending, lalo na pag hindi pa kayo sanay. Ako kasi, bihira ako mag-counter trend, lalo na pag alam ko na trend is, market natin is bullish. Hmm. Looking for buy lang talaga ako. Oo, titignan nyo sa 15 minutes, ay, ano na, bearish na. Looking for sell na ba tayo? Hindi, ako ano pa rin, looking for bullish, looking for buy pa rin ako. Kasi sa higher time frame, kung titingnan nyo, dapat i-align nyo lahat ng time frame nyo. Tingnan nyo Hmm. yung 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. Yun nga eh. Ah, kung okay lahat ng time frame nyo naka-align, tsaka kayo mag-decide mag-buy or sell. Mas maganda yung ganun eh. Kasi mas malaking probability na ano nyo yung trade nyo kapag ganun yung gagawin nyo, pag ina-align nyo lahat sa time frame. Hmm. Ito naman si Elisa. Break niya ang resistance. Bullish yan. Yes, oo. In-expect ko actually i-break. Pag binreak niya yan, nag-close siya above nung resistance ng 4191. Possible bullish na yan. Mag-antay ka lang ng retest dun sa level na yun. Kasi kung hindi ka nag-antay ng retest ng may rejection, possible baka ma-fake out ka. Baka nag-liquidity sweep lang sila dyan. Naghanap lang sila ng mga buyer dyan only to biglang babaksakan ka ng presyo. So mag-antay kayo lagi ng rejection bago kayo bumili. Katulad nung kaninang trade ko, di ba? Nag-antay ako ng rejection. Ito, tama to. Itong 15 minutes. Hindi ko siya madodrawing as ganyan na trendline. Mm-mm. Sa, Ito. Tama to. sa Pag tumagos yan dito, ano yan? Bobomba ako dito. hindi ko siya madodrawing as ganyan talaga. Medyo Hmm. ah, Magabo to. Magabo. malabong-malabo na trendline yung Ah, ganyan. Walang gumagawa na trendline na okay. ganyan. Oo, Ako wala ka pa ganyan. yung may gawa eh. Kaya nga guys, mag-chart kayo, mag-share kayo ng chart kasi Sa setup minsan na hindi yan. natin agam na Sa mali setup pa na to, rin. hindi ako nag-entry sa higher TF.
lagi akong lower TF. 5 minutes ako lagi nag-entry. 5 minutes. Yes, actually may time yan, may time window yan. Yung parang timer na ano. Meron yan, meron. Ito si Clarence, ganda ng simple entries lang. Oh, actually mas maganda keep it simple lang. Mag SNR ka lang, SNR tsaka trendline. Actually okay na yan. Quick pips ka lang ng 20 to 50 pips isang araw, okay na yan. Ako kasi hindi ako medyo ano ako lalo na kapag alam kong daily breakout, medyo malaki yung hinahat Conviction. ki- malaki yung kinukuha ko kasi Hmm. lalo major breakout kasi yan eh. So expected mo talaga yung price malayo. Pero ako yung TP ko naman reasonable. Doon ako sa previous high nagtitp or inaabot ko pa yung taas niya. Kasi alam ko na magbe-break dun sa yung sa trendline kasi 'di ba may nakikita niyo sa trendline kanina ni punta ka sa daily. Ano, George? Ah. So yan, makikita niyo sa sa trendline kanina. Diyan lang ako nag-TP sa previous high. Wait lang. Gagagay ako ng buy stop dito. Oh. Ayan. Ayan, Ah, yung buy stop nag-work yan. Ayan, nag-work yan. yan sa ganyan. Once na nag-break sa ano, may mga major breakout. Pero hindi ako nagba-buy stop sa one day, Medyo mahirap basahin yung market ng ganyan. Usually Ah, nagba-buy stop ako sa mga lower time frame, tinitingnan ko muna kung nag-align ba sa ano, tsaka ako nagkakaroon ng buy stop. Kasi kung nag-expect ka talaga ng breakout dun sa ano, kunwari, once yung high, na-take out niyo yung high, mag-buy stop ka dun sa taas ng high niya, dire-diretso yan, pataas. Ganun yung ine-expect mo. Pero kung ano din to, no? Parang hmm, gamit na gamit din to sa Bitcoin. sa Bitcoin actually, sa mga crypto, yes actually, trendline is ano rin. Hmm. So sa 15 minutes tayo magkuha ng trendline po. Pwede ka Bakit? rin kumuha sa 15 minutes. Yes, lalo na kung scalper ka, katulad ni Clarence. Usually 15 minutes okay din naman na trendline pero again, hindi masyadong hino-hold din minsan ng 15 minutes trendline. Minsan na-fake out ka kasi nga lower TF. Mas maganda kasi tinitingnan mo rin yung 15 minutes, 30 minutes, tsaka 1 hour. Pero, Mas di ba, maganda. kita mo dito, oh, parang nire-respect niya naman yung trend line. So, pag binomba mo dito, makikita mo, di ba? Kaso hindi mo pa alam kung trendline yan nung una eh. Kasi hindi pa siya Ay, sa nagtatouch eh. bagay, no? Oo, hindi mo pa alam, di ba? Sa Mm. bagay, no? Eh, sabi nga ni Brian, wag daw greedy. Tama yan. Huwag kayong maging greedy. Hmm. Kunwari, na nakita nyo, kumita kayo ng 50 pips. Subukan ko kaya 100 pips. So, kung 50 pips lang, 50 pips ka lang. Ako sa'yo. Pwede po ba sample? Mag-adjust kasi sa akin dapat align lahat. Hmm. Anytime frame sa higher Pwede siya TF at lower mag-share. TF. Sige, Tama. Joms, mag-share ka. Horizontal kasi ako sanay na support ni sis. Okay, sige, Joms. Sige, mag-share Mag-share ka. ka, boss, para matuto din kami. Okay, sige. Stop share ako, ha? Ikaw mag-share. Si Rowell, hindi lang ako sa one day nagbe-base. Kaya lang ako nag-trade doon nag-buy ako kasi major breakout siya ng daily. Kaya meron akong mga buy stop. Nag-drawing ako ng trendline sa daily. Makikita nyo, may drawing din ako ng trendline sa 4 hours and 1 hour. Ah, mas ano ako mag-drawing, madalas ako nagdo-drawing sa 1 hour lalo na kasi yung daily, hindi naman siya agad nag-form eh. Not unless kung gusto mong major ano talaga support or resistance na trend line. Mag-aantay ka mga ilang linggo, ilang weeks bago yung mag-form yun. Saan maganda mag-entry? Usually nag-entry ako 5 minutes. Yes, oo, tama. 5 minutes, 15 minutes. Yan, pwede na. Okay naman. Basta sure ka na identify mo na merong rejection or merong retest na nangyayari. Kunwari, nag-breakout, tapos mag-antay kayo ng retest. Siyempre, yung retest dapat may rejection, may ano yan, may kunwari nag-breakout sa resistance. Nag-break ng resistance. So antay kayo ng retest, red candle. After nung red candle, dapat merong sumunod dun na kahit kahit makita mong red candle pero dapat meron siyang lower wick. Yung bottom wick na tinatawag natin, ibig sabihin, nire-respect niya yung trend line
na resistance mo na naging support. Kasi kapag may bottom wick ka, meaning nun na maraming buyer na pumapasok na. Ibig sabihin, tinutulak tinutulak ng buyer pataas. Kaya nagpo-form tayo ng hammer candle. Yun yung sinasabi ko sa inyo na maganda ring entry, which is yung hammer candle. Sino yung mag-share pala ng screen para makita? Tama pag Just baka pwede mo yun maulit yung type of candles kasi may iba dito bago eh. Ay, okay. Hmm. Sige. Ikaw na lang muna. Huwag ka pa mag-share. Huwag kang mag-share ha. Hmm. Ah, okay. Punta ulit tayo sa 15 minutes. Wait lang. So, sa FXF. Let's see. Ano? Ito. Or sige, baka nagsasawa na kayo dyan. Punta tayo sa iba. Sabihin natin yung EUR USD. Hmm. So kung ako, ganito ko i-drawing yung trend line ko. Doesn't matter kung may sobra. Ah, basta nag-touch siya at yung 1, 2, 3 touch, mas maganda. Ibig sabihin, mas matibay talaga yung support niya. Kung mapapansin nyo, ito is, wait lang. Sir, hindi ba algorithm yung price kaya umaangat? Hindi sa seller and buyer. Actually, nasa natutunan ko, nagpo-form ang isang candlestick dahil sa buyer and seller because of human emotion. Mm. So, ito, nag-form to, makikita nyo dito, ito, nag-form to ng ganitong candle, which is, ang tawag dito is doji. Ito, yung buyer and seller, nagtatalo sila. So, hindi nila alam kung gusto nila angatin yung price or ibaba yung price. So, ending, equal lang yung buyer and seller. So, kaya nag-form ang doji candle. Usually, pag nag-form ang doji candle, meron niyang indecision. Or minsan, ang tinatawag nila sa doji candle na to is market reversal. Hmm. Yung iba, market reversal. Pero para masabi mong reversal talaga, kailangan tumingin ka sa lower time frame and makita rin na meron na talagang bearish momentum na pumapasok. Saglit lang ah. Bakit may buy si George dun? Di ba reverse engineer yan? Anong ibig mo sabihin reverse engineer? Naggagaya ako ng buy limit. Baka kasi bumaba eh. Ayan, 4 hours saglit. Ayan. Experiment na naman yan. So, yun. So, sabihin natin ito, major trend line ko. Tapos ito is 4 hours ko, di ba? 4 hours. Kanina, actually, kung makikita nyo sa daily kanina, nag-form siya. Tigit ko lang. Yan. Nag-form siya kanina ng doji candle dito. Sa 4 hours, kung bumaba kayo na 4 hours, tapos nag-drawing kayo ng trend line dito, and actually, may support din dito. And siguro itong rejection na to is because of this dito. Siguro kung sa lower time frame to, baka merong order block dito. For sure. And resistance.
Yan, kung makakita ko ng green na ganyan, diretso na. So yun, nag-drawing ako kanina ng support dito kasi dito nag-top yung price, which is dito nagtagal yung price. As you can see dito, ni-reject, rejection, rejection, then break. After ng break niya, dito ni-retest. Then ito, possible, baka mag-top muna siya dito, i-retest niya bago umangat dito ulit sa trend line. Or baka i-break niya na to. Kung nag-break to, ang next niyan, ditong resistance yung next niyan. So, pwede kung if ever na naman nag-break to, kung mapansin nyo, nag-break dito sa last last higher low. Ano na to eh, higher low na to kasi may change of character na dito eh. So, na-break niya na to, higher high. Actually, higher high dito, higher low, higher high. Actually, higher low. Actually, ito higher low pa to ha. Kung talagang ano nyo, this is still higher low kasi yung previous higher low niya is ito. So kung mapapansin nyo, ito yung high niya, ito yung higher low, ito yung isa pang higher high, nag-form, higher. Baka tinatanong nyo, bakit hindi na lang ito yung high, ito yung low, ito yung high. Kasi, usually, kung ako tatanungin nyo, pwede nga rin itong higher high, tapos ito higher low, at ito higher high, then ito lower low. So may makita nyo, may ano na dito. Pero again, i-align natin sa higher time frame na sa daily, this still a higher high. Oh, actually, lower high pala, sorry. Lower high. Pababa yung market, sorry. Sa daily, bearish tayo. Sa 4 hours, kung mapapansin nyo, itong existing na to is nag-form siya ng bullish. Pero kung titingnan nyo yung big picture, bearish pa rin talaga siya kasi nga sa daily, nag-form dito ng lower high, lower low, then ito lower high. So hindi pa rin niya nabe-break din to. Pero dahil lang sa mga ano lang to, dahil lang sa mga scalper, especially katulad ni ano pangalan kanya? Nung isa kanina si Chris yata yun o si Brian yata. So Just pwede ba daw dandahan? ay sorry. Sabi ni Ma'am Irisa. Okay naman, may recording naman to ma'am din. Popost natin sa YouTube. So yun, ito makikita nyo dito, ito yung ginawa kong higher high ko. Then ito yung higher low ko. Niretest niya dito yung support na to. Kung mapapansin nyo, parang nag-form siya dito ng head and shoulder. Inverse head and shoulder. Ito yung left shoulder. Ito yung head. Then ito Sir, yung right. okay lang sir. Ano lang tayo dito, casual. Pwede lang kayo Hmm. sumingit. Questions, Ah, get. pwede lang. So usually kapag nakita ng pattern na ganito, ang madalas na sinasabi ng mga ano is reversal daw. So kung ako, actually dati ano ko eh, chart pattern trader ako. Pero ang hirap kasi maka-spot ng ganito and hindi rin siya masyadong reliable. Hindi ibig sabihin na ganito na to is magbabay ka na agad dito sa ay right shoulder na to, abay na ako dito. Usually Hindi ba bigla yan, kang sir? minsan, Hindi ba yan market maker model? Yung parang minamanipulate tayo ng market eh. Kasi nagre-reverse na siya eh. Kasi san dito? yung Ang galing dito sa left mo. eto? Oh, kasi ang tingin kasi diyan ng mga seller, parang pa-downtrend na yung market. Ngayon, nire-reverse engineered na pa-buy. Paano mo ma-identify na market structure shift na siya? Kung para Kaya nga ma-identify mo, sinasabi eto natin sir, lower di ba low, di may ba? di ba may time dapat kasi sa trade natin, dapat may time window na 'di ba sa London session, New York Yes. session, dapat dapat doon tayo sa kasi na ano natin yung mga traders natin na dito mag-e-end na tayo ng trade pero hindi pa kasi dapat mag-trade eh. Kaya na manipulate tayo na liquidate tayo. May time window kasi na mag-entry talaga sa market. Kumbaga parang kasi ang bus or train. Kumbaga kung pagdadaan na siya, may oras talaga na doon yun lang.
dadaan, hindi po pwedeng mamanipulate ka, madadaanan ka. Di ba may mga ganun, sir, na ano, scenario? Ang tinutukoy mo sa is, alam ko na yung tinutukoy mo eh. Yung window na sinasabi mo, these are the windows na pumapasok ang volume. Kasi open ang, lalo na especially kapag open ang London session and New York session, Hindi, sir. nag, I mean, ano ba? kasi mostly kasi Asian session is accumulation, tapos London session is You mean AMD, manipulation, accumulation, tapos manipulation, and distribution. distribution. Kasi dapat doon dapat mag-entry ka sa manipulation and distribution. Dapat may eksakto mo kung anong oras talaga. Hindi po pwedeng alas 7, alas 8. Actually, Sa wala, akin, di mo mostly, sir, masasabi. based on my studies, Mm. 9:30 to 10 to 11 talaga pinaka safe zone para sa akin. 10 to 11 ng umaga or New York session? Gabi, 10. sir, gabi, New York session tayo 10 to ano. 11, nagmamanipulate din ang price ha, sabihin ko sa iyo ha. Kasi lalo na Kaya nga, sir, dapat makita natin kung ano bang takbo ano bang ginawa ng Asian session, ano bang ginawa ni London session. Dapat makita mo yung, 'di ba, yung ano niya, yung ano bang galaw ng ah market. Hindi po yes, pwedeng, actually, oo. kumbaga kasi kung ang London nagdi-distribute na, alam nga namang mag-aano pa tayo sa New York session. Alam mo na kung anong galaw ng market. Kasi doon kasi mostly na manipulate yung mga traders, sir. Kagaya sa atin, mga small, ano naman, retail Retailer lang tayo, trader, yes. retail traders Mm. tayo, sir. Hindi naman tayo kagaya sa mga big institution or Institution, yes, correct. Mm. mga big banks, yung mga ganun, sir ba? Sa akin lang, sir, Ah, na-share ko lang yung kung may konting ano lang na pag-aralan na ako sa trading. Hindi pa naman ako expert talaga, pero yun yung parang mostly kasi nagba-backtest ako, ilang backtest ko na mostly manipulation kasi 8:30 pag during news time, 9:30 opening market, ganun talagang yes, sa manipulate, New York. nagre-reverse Yes, yung madalas. nagre-reverse yung market. Kasi Kaya kung ay Asian sa session tayo nagti-trade, wala eh, parang low parang volume kasi sa low Asian volume session. lang, pabalik-balik yung market. Correct. London, Diyan depende na lang nagaano kung ang anong gagawin. accumulation. Mm. Kung gusto talaga ng kumita ng ibang trader talaga na ano, kaya sabi ko sa mga bago, mga ano, wag masyadong greedy na makita opportunity. Ang opportunity, wala yan. Una lang ngayon kayo papanununin, pero pag ano, wala. Ang Ano tawag tayo? doon, beginner's luck. Oo, yung Beginner's una. luck ka. Kung sabihin ko sa inyo, nasunugan din ako nung una kong trade. Palagi ako nasunugan nung una. As in, ay, babay ako. Feeling ko mag-buy. Ay, feeling ko mag-sell. Wag feeling. Ano yung mabuti yung structure. Tama rin yung sinabi ni ano, actually. Meron nga talagang times na minamanipulate kayo ng market. Pero yung manipulation, usually nangyayari yan sa London or New York. So, kung ayaw nyo mag-trade sa London session, which is, ang oras ng London ngayon, pre-London is 3 p.m., ang London session is 4. Usually, ang galaw ng volume, pre-London, may pumapasok na volume yan, mga 3 p.m. Tapos, lalo na pag London session, yan, 4 p.m. And especially kapag nag-overlap na yung London and New York, sa 8 p.m. ng gabi, pre-New York, then 9 a.m., 9 p.m., diyan na pumapasok ang talagang malaking volume. Kasi open na rin yung yung Wall Street niyan eh. Mhm. So tama naman. Pero more on mas maganda kung pumunta kayo ng Forex Factory para makita nyo kung may news or hindi. Ah, alam ko nasabi ko na sa inyo to eh, yung site na to, di ba? So makikita nyo lahat dito November 28 kung ano yung news. Sa Red akin, folder. sa Hmm? akin nga, sir, mas better na mag-trade ka during news time ka rin para maalam mo yung parang Galaw. footstep ng market ba. Pero hindi kayo mag-trade during news pag 8:30, hindi, wala yan. Manipulation yan. Usually 10 talaga gagalaw kung yun ang doon patutungo yung market. Sa akin lang, experience lang. Yung news kasi, lalo na kapag hindi kayo sanay, pwede kayo biglang maliquidate ha. Especially sa mga bago, sabihin ko sa inyo, ang news yung galaw, biglang tatalon yan pataas, biglang magpapump, tas biglang dump. Minsan papasok bigla yung volume niyan, aangat, ubusin muna kayo, bago yan pumunta sa papuntang direction niya na gusto niya. Mm. Tama ka rin naman doon, Brian. Tama yun. Mm. May mga, saglit kalimutan ko yung gold. Dahil dito yan. Saglit. Kailan ba yung huling news na ano ko?
Ah, well, nawala na. Sige, balik tayo sa ano, sa dito. Ito. So yun. Mm, sabi ko nga yun, inverse head and shoulder, meaning nito na magbo-bullish na. Pero wag pa rin kayo mag ano, na wag kayong masyadong sumunod sa mga etong pattern na to. Mas maganda pa rin na may makita kayong rejection sa dinrowing nyo na support. For example, ito, merong support dito. Then mapapansin nyo dito na nilagpasan ng support, mag-sell na ako. Wag pa rin, wag ganun. Antayin nyo pa rin na mag-close talaga yung candle below nito, katulad nito. Kung titignan nyo to, etong wick niya at dito, hindi naman siya nalagpasan ng closing candle. Ni-wick lang siya. Liquidity grab, meaning nito, marami kasi ditong marami ditong buyer na nag-buy sigurado. Tapos yung siguro SL nila banda lang dito. For example. So niliquidate lang yung mga buyers dito. Usually kasi ang mga tayo mga retail trader kunwari nagbabay tayo dito sa support tapos yung SL lang natin makabanda lang dito sa baba last lower low, di ba? So mga ganyan lang. Usually ililiquidate muna ng yung mga buyers bago biglang umangat. So especially to medyo pag-aralan nyo rin kung paano umano yung market, bigla kayong aanuhin at tsaka yung entry nyo. I ano nyo na mabuti. Bihira kasi ako talaga mag-trade ng euro eh. Actually, euro USD, hindi ako nag-trade. More on gold trading talaga ako. Nag-start ako sa gold. Marami beses ako nasunugan sa gold. And hanggang sa yun, may kasama akong trading buddy. Kasama ko lagi na nag-trade araw-araw. News parang sugal 50-50. Yes, oo, actually, kasi wala pang news. Baka nag-place ka na ng trade ng buy or nag-sell ka na, then bigla na lang aangat. Kung nasa favor mo, edi sorte mo. Kung hindi, malas mo. More touches ang basis, ang adjustment kaya ng ginagawa. Yes, the more touches. Ay, sorry, yung EMA. Ah, Oo, sorry. So, yun. Kung ito, baka hindi pa ako mag-trade muna nito. Siguro dito ako magte-trade. Itong ano, yung kung napapansin nyo, nag-form na ng lower low dito, lower low ulit dito. Pero since may rejection nakikita dito, hindi ko pa rin siya ano na lower low kasi hindi nga siya nag-close below nitong bottom wick. So makakauntit ko pa rin siya as nandito pa, ni-respect pa rin niya itong support. Then, kung nagkaroon ulit dito ng, kung mapapansin niya to, nagkaroon na ng higher low dito. So, fail to break itong last low na to at ito. So, kasi once na nag-break niya to, ang tendency talaga nito, mataas sa chance na babaksak talaga tong presyo na to kasi nag-close na dito yung candle. Aantay lang kayo ng rejection dito, ng retest and rejection, then tsaka kayo mag-sell. Pero kung ako, dito ako mag-aantay. So, punta tayo sa 30 minutes kung 5 minutes, sorry. Ayan. So, 5 minutes. So, example na nag-break na siya, or pwede rin kayo mag-buy limit kung may napansin na kayo na nag-breakout. Pwede kayo mag-buy limit dito sa support nyo. Example, nag-aabang lang kayo dito ng long position. Pwede kayo mag-buy. Tapos SL nyo sa previous low. Dito. Okay na. And then target nyo lang is 1:1.5. Pwede na. Or 1:2. Medyo conservative ako na trader kaya medyo 1:1.5 lang ako. Okay na ako sa ganyan. So kung nag-top dito, magbabay agad yung limit nyo. Lalo na pag medyo sure na kayo or alam nyo na yung ano ng market. Pwede naman to. Lalo na nag-breakout na. Mag-antay lang kayo ng retest or mag-buy limit kayo. Kung buy limit kasi talaga ginagamit yan ng mga mostly ng mga trader ginagamit din ang buy limit. Ako more on manual ako eh or buy stop. Madalas nagba-buy stop ako. Saan na ba yan?
O kung gusto nyo, medyo mas detailed pa, 1 minute. Pero hindi ko masyado na-recommend yung 1 minute kasi sobrang daming noise. Katulad nito, makita nyo, tumalon yung presyo na to, yung long wick na to. So baka pag nakita nyo to, baka bigla nyo naisip, ang daming seller na pumapasok. I-close ko na kaya yung trade ko. So parang ganun. Pag sa mga beginners, mas maganda huwag kayo tumingin sa 1 minute kasi usually 1 minute maraming fake out, maraming breakout na fake out, maraming hindi nire-respect yung support and resistance mo sa 1 minute. I highly advise talaga mag-start kayo mag-draw ng sa 15 minutes or higher pa, mas maganda. 15, 30, and 1 hour. Then kung magte-trade man kayo, konting pips lang. Siguro i-fill nyo lang muna hanggang 10 pips to 20 pips. I-fill nyo lang muna yung trade nyo. Huwag kayong manghinayang kahit umangat yung market. Kasi yung market lagi lang nandyan eh. Unlimited, may unlimited kayo na chance na para mag-ano ng trade. Tanggalin nyo yung oras. Anong oras? Higher. Trade to higher TF to lower TF. So, balik tayo ng gold kanina. So, kung pansin nyo kanina sa 4 hours, nag-create ako ng ganyan na trend line. Then, kanina naman si George, nag-create si George kanina ng trend line din na, ganito pala, draw. Yan, trend line din na ganyan. Pero, again, kung masyado kayo maraming trend line na dinodrawing, baka maguluhan kayo sa chart nyo. Ah, mas maganda kung establish nyo kung anong klase kayong trader. Kung scalper kayo, kung day trader kayo, or position trader kayo, or swing trader. Usually, yung mga swing trader kasi inaabot ng ilang araw yung trade nila. Like, for example, yung mga swing trader nagbabay dito sa support, SL nila medyo malaki rin. Pero yung TP nila, hanggang sa next level na. So, for example, ito, siguro yung mga swing trader, inaabot yung price na to, yung all-time high, mga ganyan, mga swing trader. Ako, more on, mga trades ko kasi more on scalping tsaka ano lang, more on day trader lang ako. Sa isang araw lang talaga tinatagal ng trade ko. Kailangan out na ako. Ay, sorry. Magulo yung ano. Kung mapapansin nyo, meron akong ganito. Ba't ako merong ganitong ano may mga candle ako dito? Malaking tulong yan, lalo na kapag nakatingin ako sa 1 minute. Kasi nakikita ko yung 15-minute candle. Kung saan siya nag-closing, kung anong fino-form niya. Kung, kung mapapansin nyo, dito nag-form siya ng higher, higher high. Kasi ito yung sunod na higher high. Ito, higher low, which is, ito yung, ito, yeah, higher low. So, hanggang sa hindi pa niya eto, hanggang hindi pa niya ito binibreak, hindi pa naman akong bearish ito. So once na nag-close siya below nito, parang in-engulf niya na tong candle na to eh. So medyo looking for ano na tayo yan. Looking for sells. Pero again, yung mga ganito is scalping lang talaga. As in, konting pips lang. 20, 30 pips. Kasi again, nasa 1 minute or 15 minutes, madalas ang fake out dyan. Hindi kasi ako makatrade ngayon dahil yung spread medyo malaki eh. Kung hindi ko sure kung nakita nyo. Medyo malaki ang spread ngayon. So yun. Any question yung iba? Or baka may gusto mag-share screen para mag-drawing ng ano? Basis ko sa gold ngayon, i-align nyo mo. Ako, bullish pa rin ako eh. Pero kung a-align nyo sa higher time frame, ayan, kung mapapansin nyo, higher time frame ko is bullish, 4 hours daily. Bullish din ako sa daily, 4 hours, bullish. 1 hour, bullish pa rin din ako. 30 minutes, still bullish. 15 minutes sa lower TF kasi pag nakatingin na ako para siyang bearish eh. Kung titignan nyo, mukha siyang bearish talaga. Kung sa lower TF, kung titignan ko, bearish talaga ako. So, mas maganda naka-align yung time frame nyo sa 5, 15, 30, tsaka 1 hour.
bago kayo mag-trade. Katulad nito, 5 minutes pag titignan mo, nagre-reject dito sa high na to. Itong 1. Actually, 1, 2, 3. Tatlong rejection na ng high. Ayaw i-break tong pinaka-higher high nung ano. Then, nag-form na kayo ng lower high. Ayan. Then, gusto ulit i-touch yung resistance, pero hindi na umabot, bumaksak. Tinouch yung resistance, may rejection dito, kung papansin nyo. Siguro pag ganito, pwede na kayong pumasok nito eh. Ganitong rejection. SL nyo lang sa taas, tapos yung TP nyo, siguro sa next na support, hanggang ganun lang, conservative. Wag nyo na habulin yung pinaka-max move. Kung in-expect nyo na bababa siya dito. Pwede nyo rin habulin kung gusto nyo. Pero advice ko lang yung i-trade nyo muna yung sakto lang sa support and resistance lang. Para at least alam nyo na alam nyo paano nag-work yung support and resistance. Then yun, nag-break to, kung mapansin nyo. Then, nirespect nyo yung trend line natin na major trend line, which is etong blue na to is daily trend line to eh. So major trend line talaga to. Then yung mga ito, para hindi kayo maguluhan, mas maganda na iba yung kulay niya ng lower time frame nyo. Katulad to, ginawa kong itim. Lower TF to eh. So, yun. So ngayon, kung papansinin nyo, nasa trend line siya ng resistance and meron pa kayong resistance dito na horizontal. So, dalawang resistance na nagko-confirm na may nire-reject dito. So, medyo magandang ano rin to, humpugan na ngayon. Pero once na nag-break to dito, kunwari nag-close yung candle dito, kung may makita kayong, ito, kunwari, itong candle na to, ganyan. So, expect na kayo, pwedeng i-play out nyo tong trade na to. Pwede kayo mag-trade dito pwede kayo mag-buy agad sa breakout na yan. SL dito, then TP dito. Kasi wala nang pipigil dito eh kapag nag-break to eh. Ang next na ano niyan, kung mapapansin nyo, wala masyadong ano dito, puro bearish talaga to lahat eh. Wala. Actually, ito may konting umpugan dito pero sobrang minor lang nito. Baka dumiretso na to dito sa horizontal resistance dito nakikita natin. Or pwede rin na mag-antay kayo ng pullback. Kunwari, ayan, nag-close na above nitong high na to. Pwede kayo mag-antayin muna ng pullback. Pullback na ganyan. May long wick na ganun. So, pwede rin ganyan. Mag-antay kayo. Then, tsaka kayo pumasok. Para at least, alam nyo na may buyers pa rin na nag-step in dito. Kahit yung seller na gustong pumasok ng seller, pumasok yung seller, mas marami yung buyer. So, pinupush niya pataas yung candle. Kaya nagpo-form ang hammer candle na to. Kahit red to or kahit green tong hammer candle, regardless, ano pa rin siya as hammer candle. So, nagpo-form ang candle dahil sa human emotion. Sa mga trader, kung depende sa kanila. So, wait lang ah. Indicator for entry X. Wala ako talagang indicator na ginagamit kung papansinin nyo. Jones Chok sa 15 minutes. Actually, wala pa akong nakitang Chok sa 15 minutes eh. So, wala pa. Ito ba yung sinasabi mo? Chok. Possible, pero hindi ko pa rin siya matatawag na Chok kasi again, nasa 5 minutes candle. 15 minutes. 15 minutes, hindi pa rin siya Chok kasi ito yung last low na nag-push sa higher high na to eh. So, ito yung low. Ito pa rin yung low mo. Wala ka pa naman chok dito. So, still, ito yung pinalas lower low. Ah, higher high na to kasi naano nyo na yung previous lower high. So, higher high, higher high, higher low. So, wala pang umaano dito sa low na to. Kasi ito yung last higher low na nag-push papunta dito. So hindi ko pa to matatawag as choke. Not unless kung nag-close below dito. Ayan, pwede na to na choke talaga or market structure shift.
Bullish yan, may liquidity. Yes, oo. Baka kung magbabay ka man after na ito ma-breakout, pwede. Quick pips lang talaga to. Ilang pips lang naman to eh. Kung titignan ko, actually, nasa 1,000 plus pips nga to eh. Ay, 1,000. 100 pips, sorry, 100 pips. Joms, punta lang kayo dito sa indicator. Hanapin nyo lang ICT, HTF. Tapos yun, i-edit nyo lang. Tanggalin nyo yung ibang candle. Tapos yun, i-ano nyo yung 15 minutes lang. Tapos kung ilang gusto nyo makitang candle, 10 candles lang, or gusto mo 20, pwede rin. Pag ginawa mong 20 kasi, medyo magulo na siya. Wait, kasi na. Wala. Ah, yun. So, yun. Kasi pag pumunta ka ng 15 minutes, mawawala yan. Kasi ito na nga yung 15 minutes eh. So, pag nasa lower time frame ka lang, tsaka mo lang makikita yung 15 minutes. So, 1 hour wala din, tsaka 4 hours, hindi mo makita yung 15 minutes yan. So, kapag nasa 5 minutes ka lang, tsaka mo lang makikita yung indicator na to. Ako, gusto ko lang 10, gusto ko lang makita kung anong ah, ginagawa nung candle sa 15 minutes. Kung gusto niyo naman, pwede yan 30 minutes. Baguhin nyo lang to sa 30 minutes. Yan. I-check nyo lang kung anong gusto nyo. Ayun. Just may nagtanong sa TikTok, sabi niya, new trader ako sir. Pwede ko ba magaman kung ano ang mga confluences mo to enter a trade by Doc M? Okay. Saglit. Sagutin ko muna si Brian. Nag ICT din po kayo, sir. Yes, oo. Kung makikita nyo kanina, meron akong mga order block nung sa isa kong sa isa kong chart. Pero dati lang akong nag-ICT, order block, fair value gap. Pero ngayon, more on ano na talaga ako, trend line tsaka SNR. Kasi mas maganda mas sanay ako sa trend line tsaka SNR talaga. So, itong strategy na talaga, nag-stick na ako. Hindi na ako magbabago talaga. Pero still learning sa mga ibang strategy. Lalo na yung isang trading buddy ko, actually dalawa lang kami sa community namin ngayon. Nag-live kami araw-araw sa Discord. Tapos makita niyo yung trade namin kung paano nag-play out or ano yung mga dapat na ginawa namin, anong mali, ganyan, or what. Lahat nandun, nag-share kami ng mga ano namin, ito, ganito, dapat ganito ginawa ko. Parang ganyan. So, balik tayo kay George. Ano ulit yun? Tanong niya, newbie trader ako, pwede ko ba magaman kung ano ang mga confluences mo to enter a trade? Confluences. Ako, kailangan mo muna establish kung ano kang klaseng trader eh. Kasi ako more on breakout trader ako eh. For example, ito, sige sabihin natin, ito, waiting game tayo ngayon ah. So sabihin natin, dito nag-long position ako. Once na nag-break yan, then nag-close yung candle, wait lang, mga banda dito, ayan. Once na nag-break to, nag-close yung candle above dito. Pwede na ako, may buy stop. Sabihin natin may buy stop ako dito. Nakaantay yung buy ko dito. So, ano mga reason ba't ako dyan magbabay? So, unang-una, once na yung candle, bakit kulay pula to? So, once yung candle, nagganyan, so anong reason ba't ako magbabay dito? Unang-una, nag-break niya tong dating, so, excuse me na-break niya tong yung dating na-break niya yung support dito. Kung mapapansin niyo, nakailang touches dito, ilang beses na ilang beses nagkaroon ng wick at nag-close pa rin dito sa support na to. Then bigla siya mag-break. Usually once na nag-break, nire-respect pa rin niya ang previous support na magiging resistance na. Then if break niya ulit diyan na ulit papasok na magiging resistance yan. Kung papansinin niyo, para nag-form siya dito ng inverse head and shoulder ulit na naman. Pero, again,
Bihira talaga ako mag-chart ng gano'n na ano. Pero for the ano lang, pinapakita ko lang na may possible na mag-form ng head and shoulder dito. So, yun, ang confluence ko is, pag nag-breakout to, unang-una nag-break na break na sa trend line ko dito, pangalawa, may break pa dito na resistance dito. So, okay na ako to enter the trade nun kasi nakita ko na nag-close na siya above ng resistance na to, nag-close na rin siya sa above sa trend line ko na to. Usually, dalawa lang ginagamit ko talaga. Either support or resistance or trend line. Mas maganda kung dalawa. Usually may mga pagkakataon na to, katulad nito, kung nakikita nyo kanina yung MetaTrader ko, may buy ako dito. Tapos, bakit ako nag-buy ulit dito? Kasi dito, merong, kung mapapansin nyo, meron ditong resistance. Which is dito, nireject pa niya yan eh. Dito ako nag-buy. Kung mapapansin nyo, dito ako nag-buy. Target ko sa taas, di ba? So, kung papansin nyo, may resistance dito na nire-rejecto kung mapapansin nyo. Pero hindi na masyadong nirespect at binasag na diretso. So, andito yung pangalawang buy ko. Kung mapapansin nyo kanina sa MetaTrader, ang reason kung ba't ako dito nag-buy, kasi nga, na-break niya na yung previous, yung high na to. Yung previous high na to, na-break niya na. Then, konti lang, kung mapapansin nyo, nag-retest ng konti, then umangat na. Sa yung sunod na buy ko? Nag-buy ako sa sunod dito. Ba't ako nag-buy dito? Ba't hindi dito sa high na to? Kasi equal high to para sa akin. So talaga dito ko, inaantay ko to, mabasag niya tong high na to, tsaka ako nag-buy dito. So napapansin nyo, nag-buy ako dito pero hindi na nag-retest. Dire-diretso na siya. Dire-diretso na siya hanggang sa, saan ba? May umpugan dito somewhere. Sa higher time frame. Ayan, actually, merong ano nga dito. Itong closing candle ako nagpo-form ng SNR Closing candle which is yung pinaka-closing candle nito nung red and closing candle din itong ano. Ayan. So, dito ako nag-TP for 190 actually. Ayan, dito lang. Mm. So, yun. Discord, usually nag-start kami gabi kasi may pasok pa kami sa umaga. May trabaho kami pasok namin is from 8 minsan hanggang 6 or 7. So, sa gabi na kami minsan nagtitrade talaga. NY session. Or minsan nagtitrade kami. Kapag wala masyadong ginagawa sa office, nag-live pa rin kami. Magtitrade kami ng isa, dalawa sa Asian, minsan sa London. Or minsan sa isang araw wala pa kami trade. Katulad kahapon, yung trading body ko walang trade. Kasi nga, ayaw namin yung galaw ng market kahapon dahil bank holiday. Usually, ang bank holiday kasi wala masyadong volume. Kung titingnan nyo kahapon, tanggalin ko lang lahat ng drawing ko. Kung titingnan nyo kahapon, ito lang yung galaw ng, ayan lang yung galaw, which is 262 pips. Pero tignan mo, yung after ng bank holiday, ito yung galaw ngayon. Which is almost nasa 400 pips. Which is average kasi ng galaw talaga ng gold, umaabot ng 500 to 700 ayon sa Google nag-search. Tama ba ako, George, di ba? Nasa 700 pips ang galaw ng gold, di ba? Average. Usually 500, 400 to 700. Yung Oh, mga 400 to 700 yan. average course niya. Mm-mm. So yun ang normal ng gold movement ni gold. Pero kung kahapon katulad niyan kahapon is bank holiday, usually iwasan niyo yung mga bank holiday pero kung may setup naman kayo, try nyo i-take. Example, may setup kayo sa bank holiday, try nyo i-take. Basta i-ano nyo lang, huwag nyo lang kakalimutan lagi maglagay ng SL para hindi ma-wipe yung account nyo. Okay lang kahit ma-hit yung SL nyo. At least, hindi kayo natalo, na learn lang kayo. Ha? Yung mga talo na yan, kasama yan eh. It's part of the game yan eh.
Natatalo talaga. Walang perfect strategy na 100%. Wala. Maski ako, hindi ako 100%. Natatalo din ako. Sige, Jom. Subukan mo. Lalo na mga 1 hour or 4 hours. Medyo mas reliable ang 1 hour. Oo. Basta pataas. 1 hour, 4 hours. Lalo na daily yan. Okay yan. Yun. Any question pa? Parang Wala na. nag-stabilize na yata ah. Baka magpa-raffle na. Oo nga. Baka magpa-raffle na. George, ikaw ba magpapa-raffle? So kung wala ng questions, pwede na tayo proceed sa Marge. Ay, wait lang. 1 to 4 hours bias ko, coach. Din. 15 to 5 minutes entry. Oh, tama. 15 to 5 minutes entry. Okay. Yes, Rolando, okay, okay lang. Pero wag ka lang masyadong maguluhan sa chart mo kasi kung magdodrawing ka ng ano, kung magdrawing ka ng daily tapos 1 hour, ayan okay lang kasi nasa higher TF. Tapos magdodrawing ka pa 15 minutes, baka pagpunta mo sa 15 minutes, masyado kang maraming makitang trend line. Tapos hindi mo na makita talaga yung bigger picture. Ah, usually example ako, gumigising ako sa umaga, nagdo-drawing na agad ako ng nagka-charting na ako agad. Example, charting na ako. Kunwari, 1 hour ako nag-charting ngayon. Sabihin natin, pagising ko sa umaga, ayan, charting na ako. So, ano nang ginagawa ko after ko mag-charting? Maglagay muna ako ng, char- siguro, lagay muna ako ng SNR muna, no? So, ito. So, yan. So, ang ginagawa ko na nito after, pagtapos ko mag-drawing, pwede ka na puntang 15 minutes and maglagay ka ng alarm. Example, dito gusto ko, maglagay ako ng alarm dito. Once nag-hit yung presyo dito, mag-alarm yan sa phone ko, makikita ko yan. Sa phone ko kasi mag-alarm yan, tapos mag-notif na yung ano sa akin na yung price na umabot na dito sa 4191. Or kung gusto mo naman, nag-aantay ka ng break dito, pwede ka maglagay ng alarm dito. Tapos yun. Tapos kapag nag-alarm, tsaka mo tignan yung phone. Pumasok na pala. Or ganyan. Drawing ka ng day one. Drawing ka rin ng H1. Okay lang din. Usually, yung daily ko kasi huli ko na dinodrawing. Lalo na kapag lalo na pag malayo pa. Hindi ko agad dinodrawing. Pero dinodrawing ko rin yung daily. Nagta-top down analysis. Kailangan drawing yung lahat from daily. Kaya nakita nyo ako kanina, simula ako sa daily. Kasi gusto ko makita yung bigger picture kung saan talaga papunta yung gold. For example, itong daily, yung gold kasi ngayon, kung mapapansin nyo, ang bias ko, ako is bullish. Kahit na nag-form dito ng higher low, I mean lower high na to eh. So dapat bearish na, 'di Para, ba? Wala para ata yung yung kuhan mo, coach. screen mo, yung screen. Yung Ay, screen. sorry. Ah, Ay, ito. So yun. Ah, Tanggalin ko lang yung alarm ko. Kita na ba? Yan na. Okay, yun. So yun, nagdodrawing ako sa daily. Ito. Since actually wala pa nga to, na-drawing ko na tong daily pero nakita ko malayo pa yung price. Kaya dinedelete ko lang din para pag pumunta ako ng lower TF, hindi ako maguluhan. Drawing ako. Yan. So, yun. Daily bias ko, ako nasa bullish pa rin ako kasi ah kung papansin nyo, lower high dapat bearish, di ba? Kaso, nag-fail to create ay lower low. Hindi nga na-break to eh. Yung itong low na to eh. So, kung ito nag-break to ng low, yung nag-create siya ng ano dito, tsaka ako magbe-bearish. Kasi dapat lower low.
lower high, tapos lower low ulit, di ba? So, ganun yung structure na hahanapin ko pag bearish ako. Pero since fail to create ng lower low, mako-consider ko na to as higher low. Lalo na may rejection, makapansin nyo, hindi lang isang rejection to. Dalawang candle na rejection, then nag-reject pa ulit dito. Kung tutuusin mukha tong double bottom eh. Pero sa daily kasi hindi nyo masyadong maaano yan, ma-identify na double bottom. Lalo na ah, lalo na sa mga baguhan na hindi marunong tumingin pa ng candlestick na ganito. Kung kung ako kunwari baguhan, ay may rejection din sa taas eh. Ay may rejection din dito eh. So parang maguguluhan ka, 'di ba? Saan ba talaga yung rejection? Oh, 'di ba? So ito para sa akin, ang nire-reject niya talaga is itong dating resistance na ngayon nagiging support. Ito talaga matatawag ko to na ito talaga double bottom. Matatawag ko to. So, yun. Para sa akin, dito siya dito niya nire-respect yung support na to. Then, bounce pataas kung makikita niyo. So, ito talaga consider ko as higher low. So, ito possibly in a few days or next week, baka i-break niya na tong high na to. Once na break tong high, expected natin pag nag-close above nito, bullish tayo, baka papunta na sa taas. Pero kung hindi nag-close above nitong high, hindi nag-close yung candle ng ganito. So kung nag-close yung candle ng daily above the high, possible bullish na tayo. May konti lang mga retracement dyan, mapapansin nyo. Pero kung hindi man ganyan yung nangyari, ang nangyari is ganyan, tapos may ganyan lang. Expected na nire-reject niya tong high na to. Pero hindi ibig sabihin nun sa next candle is ganito ulit mangyari yung magkakaroon ng long wick or parang ganyan, parang ganyan. Expectation, pwedeng possible ganyan or pwede rin possible na i-break niya. So again, tingnan nyo mabuti, hindi lang sa daily, tingnan nyo sa lower time frame kung ano talaga nangyayari sa candlestick para ma-establish nyo talaga yung bias nyo for today. Wala bang chart? Di ba kita yung chart? Hindi, kita na. Kita na. Okay. Sige, ayun lang. Any question pa? Last question? Yes, body closing pa rin. Especially lalo na mga tumitingin dyan ng 15 minutes, 30 minutes, body closing pa rin. For example, ito, ah meron ditong ayan, katulad nito, meron ditong resistance dati. Ngayon is ginawa yung support. So, anong expectation ko dito? Possible baka looking for buy ako, pero gusto ko sana na mag-retest muna sa lower TF. Mukhang nag-retest na pala. Sa 15 minutes, nakita nyo na to. Oh, kaso may ano pa dito. Meron pa ditong resistance, dating support na resistance. So, ito pala yung kanina na tinanggal ko yung box ko. So, yun, kung magbabay kayo dito, ako sa inyo, wait nyo muna talaga ma-break niya tong na to, resistance na to, bago kayo mag-buy. Or pag nag-break niya to, antay kayo retest, tsaka kayo mag-buy. Then, siguro TP lang yung equal high lang nito. Kung i-count nyo rin yung spread, so baba nyo lang ng konti. Tapos yun, SL dito, below the, ano, below nung resistance na to. Then, kung yung trade nyo, nag-play out sa papuntang TP. Okay, kung papunta sa SL, ah, aralin nyo. Check nyo anong nangyari sa 30 minutes, anong nangyari sa 1 hour. Kasi minsan,
nami-mistrade dahil sa mga higher TF, iba yung sinasabi. Then sa pagbasa mo ng lower TF, iba rin yung sinasabi. Minsan hindi kasi align. So mas maganda i-align nyo lahat ng i-align nyo lahat ng time frame nyo bago kayo mag-take ng trade. Example, sa 1 hour nag-form pala ng 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 shooting star pattern. Pero sa 5 minutes bullish kayo. Pero sa 1 hour bearish kayo. So para sa akin, para sa mga baguhan dyan, huwag kayo mag-trade agad. Lalo na hindi nyo pa na-identify yung structure tsaka yung candle sa 1 hour sa mga higher TF. I-ano nyo lahat, i-align nyo. Kung 1 hour bullish kayo, 30 minutes bullish kayo, 15 minutes bullish kayo, tsaka kayo mag-buy. Para sa akin, mas higher probability yun para sa mga baguhan na ayaw mawala yung mga in-invest nyo. Sample yung $10 nyo, gusto nyo talaga lumago. Ah, Ayun. Any question pa para magpaparaffle na? May ano naman may recording naman to. So, i-upload namin sa YouTube. Baka mas ma-review nyo gang. Kasi, ano yan. Tsaka di ba just mag-live ka sa Discord? Yes, nag-live naman ako sa Discord. Oo. Mm. So, pwede mo gang i-drop yung link doon sa TG. Sige, idadrop ko na lang. Wagang bayad yon. Wala naman, wala. Walang bayad yun. Feel free to join. Ah, si Ma'am March na lang hinihintay natin kasi mag-raffle na bago tayo magsi-awisan. Tsaka ngayon, ano na. Ay, mag-share daw si Brian. Sige, ay Brian, mag-share screen ka. Sige sir, quick lang sir kasi para alas 9 tapos na tayo. Pwede ka mag-share ng screen sir ha, wag ang problema. Share screen ka, Paano? Brian, Hindi ko kasi mas alam kung maganda. paano mag-share screen. Okay. Naka-PC ka or O, cell? naka-PC, sir. Yan, pindutin mo lang sa yung sa yung Yung sa more? yung share mismo. Yan ko ha, print screen Okay. ko. Yung nasa Tapos, gitna, sir. Yung sa gitna, yung color green. oo. Tapos, pwede ba sa trading view? Pwede Pwede rin. din. Pwede, mas Automatic Wala yan. maganda. kasi ako, Trading view. hindi kasi ako gold eh. Eto Pero sir, Nasdaq kasi yung tinitrade ko eh. nag-send ako ng sa'yo, nag-send ako ng picture. Uploading pa yan. Nasa chat. Wait lang. Wait lang saglit. Ano ba to? Share? Ay, wait lang. Parang gusto sumali nung isang trading body ko. Ano nga ba yung link nito? Dahil pasa ko, dali. Ayan, nakita ko na. Ay, Na, okay na ba? Na-share na ba? Okay, sir. Kita natin. Nakita na? Ano bang, anong symbol ng gold? SAU USD, sulat mo lang. SAU. XAQ. XA. Yeah, XAU. Yan. Ito, Kahit saan dyan pwede. Futures yan ha. Actually, futures yan. Oo. Futures ka ba nag-trade? Nasdaq kasi tinitrade ko eh. Nasdaq. Oh, mas maganda galaw na Nasdaq actually. Kung talagang bullish ang Nasdaq, bullish talaga mangyayari. Halos bihira ang manipulation sa Nasdaq sa pagkaalam ko. Ito ba yun? Ito ba yun, sir? Yung ano? Ayan, GC, yes. Gold din yan, pero marami kasing klaseng gold ang futures. Again, Ba't iba kasi yun sa ano yun kasi sa hindi na lot size ang ano diyan, contract na. Yung may um, mga mini gold, kasi yung contracts diyan iba-iba. Kung dun ka sa mini gold, ang lot size, ang contract kasi niyan, one contract niyan is 0.1 lot size. So, kung magpo-futures ka, mas maganda aralin mo yung iba-ibang klasing futures na tawag ng CME. Marami kasing klaseng kumbaga sa futures eh. Forex, sir, Forex ba? Tama? Mukhang wala kaya dun sa ano, wait lang ah.
Alis ka Actually, dyan, gitna. punta ka sa taas, upper left. Punta ka sa upper left. Hindi, hindi yan. Upper left. Ito. Yan, 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 yan. Yan. Okay. Yan. Sa USD sulat mo dyan. So, ito sir. Ayan, FXCM na lang. Yan. Ito. Ito kasi, paano ako sa akin kasi sir, sa akin lang ha, experience ko Hmm. lang. Actually, una talaga, I'm crypto trade, nag-trade pero wala. May ano kasi ang crypto, medyo risky. Tapos nag-Euro USD, tapos nag-gold, matagal ako sa gold. Pero sa ngayon, Pares pala tayo sa gold matagal ako. ano na ako sa sa Nasdaq, sa indices. Ayun sa akin sir, pag nagpa-plot ako ng market, inaalam ko kung ano ang opening market ng New York. New York midnight session, pinaplot ko muna. Meron din Okay. yan, meron din yung indicator. Nakaano Um, yung, ano, high and low Tapos, ng candle. ngayon, sir, nakita ko kasi, ang ang Asian session kasi nag-accumulate lang. Accumulate. Madalas, Ngayon, yes. nagko-consolidate siya, tapos nag-manipulate sa London London. session, Correct. 3 o 3 p.m. Kaya Mm. nakita ko siya, nag-distribute, mamaya sir, mga 10, 9:30 to 11:30, makikita natin yung distribution mamaya. Kaya nga, parang ang insight ko nga sa gold ko is naka-long position ako. Kasi sa lower time frame kasi nakikita ko yung ano nakikita ko yung, ito yung target ko dyan equal high. Equal high Kasi target mo. sa 5 minutes mo nakikita mo yung fair value gap, di ba? Ito, Yes, ayan nag-bounce nagbe-break siya dyan eh. structure na siya dyan kumbaga change of character. Itong fair value gap dito, parang liquidity void. Itong Mm. part na to, nagle-liquidity void. Breaker block na ang tawag dyan eh. Ay, wait lang. Ay, hindi sir, Void pala kasi may wick pala, sorry. sa atin kasi sir, di ba, fair value gap ang tawag. Itong malaking kandila nito, na Ah, candle, tapos may opening. Ang iba dyan kasi, dito nag-short pag nagre-re-enter pag nag-entry yung, parang, dito ka mag-entry ng short, akala mo gaganon, bababa, Pababa, yes. yung market. Ngayon kasi sir, di ba, nag bumaba, nagre-reject siya. Tapos, parang nagle-liquidity void na yan. Mm. Tapos, nag-umaangat nga. Ito na yung target niya, equal high. Kasi sa higher time frame natin, parang kita natin yung bullish na siya. Kita ba sir? Kita nyo? Yes, kita. Pero again, bago natin masabi talaga na ako actually pwede pa tong biglang sumundot pa ulit pababa Sa nakikita ko ngayon, nire-retest niya kung makikita mo, yung Sa etong akin sir, middle. wala na. Kumbaga, wala nang kasi nga tapos na ang manipulation phase Kung may mga manipulate lang, depende ka kung saan kayo mag-entry. Doon na lang natin malalaman kung saan kayo mag-entry. Kaya Tingnan nga, mo yung, tingnan, dapat mag-zoom kayo in ka. mag-entry, pasok kayo dun sa criteria na hindi kayo dun sa manipulation site. Ito sir, itong part na to, baka i-manipulate niya itong week na to ba? Yes, kasi pwede pa yung Ito. illiquidity Kaya nga, grab yan eh. doon Isa tayo pang, saan yung stop loss natin? Saan naka-base yung stop loss natin? kung ako yan, again, ako sa previous lower low ako, magiging ano yan, dito ako sa Sir, may, kung diyan ka mag-enter hindi, ito sir, baka i-manipulate niya pa. Kaya nga, kung dito kayo stop loss. Sa akin lang sa akin na preference. Kasi ito nag-ano na to liquidity na to Pero matatawag ko to sa setup na to. This is a B plus setup. Especially sa mga bagong trader ngayon, hindi kakayanin yung 50 pips na SL. Especially $10 ang which is kahit sa pinaka O kaya nga micro sir, lot ka, hindi kakayanin. doon nga tayo magbibigay sa capital din natin. Kumbaga, yun Etong ang last para sa time. mga newbie trader dyan or baguhan, kung ako sa inyo, hindi ako papasok sa ganitong trade, not unless you have the capital for it. Kung ako, doon ako sa mga medyo, doon ka na magte-trade sa medyo, wag sa gitna, kasi ito, gitnang presyo to eh. Nasa gitna ka eh. Kung ako sa mga baguhan, doon ako magte-trade na sa resistance. Ayan, yung resistance niya dito sa pula, yung kung saan siya nag-drawing, dyan ako ng looking for buy or looking for sell, depende sa magiging reaction ng candle. Tapos nakikita ko na sir, kaya nga hindi na siya nagmamanipulate kung bumalik man. Kasi alam yung theory na premium and discount sir, PDERA. Kumbaga Alin, sorry. bumalik premium and discount. Premium and discount, yes. Ah, kumbaga bumalik na siya
kumbaga, ang market pumunta dun sa discount. Kumbaga, pumunta na siya sa discount. Kung may babalik man siya, babalik lang siya sa discount, may entry pa kayo dito. Ito na part. Yes, correct. Oh. Makasusundot pa siya ulit isang pababa Oh, niyan. dito kaya nga Nagpo-form siya. magdedepende Mm. yung stop loss natin. Kung Kung mga papansinin 0.1 mo, lots lang, pwede dito lang yung stop loss o kaya dito sa breaker block nyo or correct, order block nyo. order block. Sa inyo Kung na lang yung sa akin. papansinin mo, Brian, tingnan mo history repeat itself eh. Tingnan mo yung pinaka last lower low, nag-form muna siya ulit Ayun nga, ng sir. equal low. Tapos yung pangalawang ano niya, lower low, nag-form ulit siya ng dalawang lower low. It means puro equal low, napapansin mo? So, maybe history will repeat itself. Baka kunin niya ulit itong liquidity grab na to, yung sa discount, kukunin niya ulit yan, possible, bago ulit umangat. Kasi, Ayun. ayun na, nag-form siya ng double bottom sa una. Tapos ngayon, nag-form siya ng triple bottom. Tapos, eto, hindi pa siya ulit nag-form ng double bottom. Possible history repeat itself. Para sa akin, tinitignan ko to, mangyayari ulit, baka i-revisit niya ulit tong week na to, yung nasa cursor mo. Ito, sir. Pwede niyang i-revisit yan. Possible Mm-mm. Bago siya mag-break pataas. Kasi ngayon, nahihirapan siya i-break kung papansinin Kaya mo. nga, sir, na kung mag-trade tayo, doon talaga sa, kumbaga, kasi usually nga manipulation is 8:30, 9:30. Kaya dapat mga 10 to 11, mas prefer ko lang sa akin lang based on my experience. Mm-mm. Kasi doon talaga nasusunog lagi eh. Sunugan talaga eh. Mahirap. Oo. Naintindihan ko yung sunog kasi ilang beses ako galing Sa dyan trader noong kasi, sir, 2019. maano talaga, 2019. kumbaga, dapat malakas sa loob. Sige, sige. Oo. Ano na yan? Okay, thank you, Sir yun lang. Brian, sir, thank you masyado, sir, ha? Ah, Sige. Thank you rin, next ano Brian. ulit, next webinar ulit. Yan tayo yung gusto namin, may maraming insights ba? Para matuto lahat. So, si Pero Ma'am sa akin lang sir, advice ko lang dapat ang mga trader ano lang yung baga hindi lang masyadong nagmamadali kaya aralin ng aralin, backtest ng backtest. Kasi ang iba kasi excited kumita, kumbaga greedy lagi. Actually nag-funded na nag-fund na ako may mga ano na pero Saan ka? FTMO or Funded Next? ay Galing hindi ako sa Funded Next eh. sa Blue Guardian saka ano sa Ah, ay the five first. The 5% the traders ganun. Vipers. Kaya nga mahirap may actually 2023 pa ako nakapasa dati tapos hindi mo makontrol kaya sa trader kailangan dito emotion talaga tsaka yung disiplina talaga pinakaimportante eh. Hindi pwede talagang ano-ano lang. Mahirap. Yun lang, thank you. Okay, Thank you, salamat, sir. salamat Thank Brian you, Sir sa ano Brian. mo. Ma'am Marge, andyan ka, ma'am? Yes, yes, sir. Waiting Ayan, lang po. pakapog na tayo. Para makatulog na tayo. Kasi nung nakaraan, 11 a.m. tayo natapos. Grabe, no? Nado si Justin eh. Again, start. So, oo. Yung mga walang account, pag mag-register na kayo, kaya next time, masali din kayo sa raffle. Ano yan, courtesy of We Trade by Ma'am Marge. Tsaka bukas naman, may raffle din. Ako, yung shares namin sa EA Profit, ipamigay namin. So, para naman yun sa mga funded account. Yun yung mga masasali sa raffle doon. So, Ayan. ikaw na mag-explain, ma'am, ano yung mechanics. Ayan sa raffle. Yes, yes. Kita naman screen po, sir. Yes, yes, ma'am. Yes. Kita. Ayan, yan, yan. So, eto, so Lucky Wheel yung ating paraffle tonight. So, win a $10 live trading account. So, ito is for our newly registered clients, which is hindi pa siya nagkakapag-deposit dito kay WeTrade. So, we will give you a chance na ma-experience yung trading platform namin through a $10 live account. So, pwede nyo siyang gamitin for cents account, especially sa mga newbies para ma-try nyo rin po. As our appreciation sa pag-attend nyo tonight. So, ang mechanics natin for the Lucky Wheel edition, so eligibility is open to all newly registered clients na wala pang first deposit. So, since actually, yung iba kasi dito napansin ko sa mga attendees, meron ng existing account. So, para maging fair sa lahat, existing client accounts may join as long as mag-create sila ng newly registered live account which is hindi naka-name sa kanila.
So, pwede nyong i-name like sa mga saan Relative. pa? Oh, yeah, relatives yan, friends, or basta kung hindi naka-under sa name nyo para maka-join tayo dito sa Lucky Win. So, yun yung how to join. Siyempre, magre-register tayo ng new live account. Pwede kayo mag-open ng MT4 or MT5 kung saan po kayo sanay. Then, complete lang natin yung KYC or the profile verification. And then, sa price details po, so yung $10 na yan, makikredit siya siguro by Monday na para restart tayo. Kasi medyo ano ngayon yung market eh. So, super volatile. So, itong fund sa tradable siya and then yung profits po is withdrawable. Meron dito nanalo last time si Ma'am Fatima. Ang alam ko yung $10 na napalago niya and then nakapag-withdraw siya nagawa niyang $50. So, na-withdraw niya rin yun. So, terms and conditions, one entry per participant. So, yung duplicate accounts, hindi siya qualified po. So, game na tayo. Ano to, may bagong sumali, Navsti. Si ano yan? Trading body yan ni Sige, i-admit ko Justin. na lang. Oo. Kasali din yan sa ano. Sasali na yan sa WeTrade. Yun. I-add natin si Sir Nabs. Ah, Shuffle muna natin. Yan. So, game na. ah. Sir, yung WeTrade, ano talaga yan siya? Sa China talaga magakas. Actually, dapat meron tayong broker's orientation. Pero next time, meron naman yan every Wednesday. So, mag-a-announce kami sa TG. First winner natin, si Ma'am Ma'am, Elisa. ma'am, yung wheel, hindi nakita. Ay, hindi ba? Ay, sige, sorry, Oh, sorry. I-ano natin pala. Teka. Stop share ko muna. Then, share natin yung sa wheel. ah. Okay. Paano po if di makagawa ng account? Hindi talaga sir, dapat nakagawa kayo ng account kung sino yung nag-invite sa inyo dito. Kasi automatic yan eh. Yan. Kita nyo na, guys. Ay, Kita kita na. na, sir. Kita na po. Okay, game. First, ano natin? First, winner po. Sino ang maswerteng mananalo tonight? Congrats, Jenisan! Meron po ba tayong attendees na Jenisan here? Parang waga ah. Oo nga, Sa- parang wala. Hindi Hindi ko ko nakita nakita eh. nag-comment ah. Janice Ay, sa... meron pala, meron Meron, pala. ayan oh. Tahimik lang si ma'am or sir. Congrats sir, ma'am. Ano, Congrats. Sa, para ay, maano, saan ayun kayo kay ano Sir ma'am? Jen. Saan kayo sino nag-refer sa inyo dito sa WeTrade? Okay. Saang page? Hmm, FB. Anong name ng page, ma'am? Talagang ano natin, kasi ang dami na kasing pages eh. Pero anyway, ano lang ma'am, PM mo lang si Ma'am Marge. Okay. Kay, kay Sir Clarence. PM mo lang si Sir Clarence. Doon mo siya mag-claim. Siya lang mag-instruct sa'yo. Usually, diretso na yan sa account mo, ma'am, no? Diretso na yan, sir. Pwede mo withdraw, pwede mo ring i-full margin. Tradable siya. Ang minimum withdrawal natin is actually $50. Once na umabot ng 50, yan, pwede mo na Ah, siyang withdraw. pero minsan, ma'am, ginagawa ko, pag sample, $20 yung withdraw ko. Tatap-upan ko ng 30 tapos withdraw 50. Ayan, nakakuha kayo ng tip kay Sir Ah, George. kaya wala talaga yung hadlang yung minimum withdrawal 50. Kasi Oo. nagawa ko yan sa rebates ko eh. Rebates ko 20, 15. Dinadagdagan ko na lang para ma-out. Oh, Yes. Ayan, guys, nakakuha nakaparaan na kayo ng nakaparaan. trip. Congrats. So, second Congrats stop. po. Congrats. Okay, next tayo, next. I'm not gonna do Second this. winner.
Eddie. Eddie. May Eddie po ba Familiar tayo dito? ah. Eddie? Ano apelyido na, ma'am? Marong Ed dito, Ed. Ah, Eddie. Si Sir Eddie. Parang Financial Square to. Sir, ikaw ba yan? Nako, Andyan natulog ba si si Sir Sir. Eddie? Natag ko siya eh. Nakatulog ata si Sir. Naku, sayang yung price mo, sir. Eddie. PM ko nga sa Facebook. Parang, ano na. Patulog ah. Ay, yun na pala, gising na, gising na. Ayan Um, na. yan sir. Sir, ikaw si, ano di ba? Friend tayo sa Facebook. From Vantage. Nako sir, nag-freeze yung Vantage eh. Joke lang. Sige sir, i-instruct kita paano mo makuha. I think may account ka naman ata. Didiretso na yun doon. Best nun sir, gawin mo send account tapos pagakiin mo. Ayun yung challenge. Or, withdraw mo na lang kung pang ano, pang ramen. Congrats sir, congrats. Congrats po, Sir Eddie. Last. Baka si Linding may padagdag na raffle. Ayun, oh. Lending. Wala to naman. Maaari pa to eh. Higa-higagan to ngayon eh. Oh, si Sir Nako Justin. si Jack. Ay, ako. Ano, pass ba yan? Pass Pass? na para sa iba na lang. Yeah, Snacks. pina-encode ko kasi para magmukhang ano, para magmukha tayong mayaman. Ah, Ayun ko, Okay. encode mo kami ma'am para naman at least may swerte kami sa buhay kahit dyan. Last. Woo! Judith, congratulations. Our last winner, Judith po. May Judith po ba dito? congrats. Judith, meron din. Ma'am? Ayun, Nakatulog Judith yata. Ashat. Judith from, tingin ko Judith kay, Sa akin yan. Sa Davao yan. Davao. Oo. Sino Yung meet nasasalita? ko sana. Ay, si ano? Si Ma'am Judith. Wala na siya? Or, Nandito pa rin. ma'am, pagagawin mo yung baso. Congrats, ma'am, ah. Congrats, ma'am. Andito po Andyan. ba kayo? Chat mo daw, Sir Roy. Ayun, kay Ay, Sir Roy saglit. pala siya. Sir Roy, ano Sir. siya, paki-contact na lang para ma-claim niya yung kanyang $10 po. Oh, hindi kasi masyadong techy si ma'am. Ano, nago agad siya, no? Tapos mag-meet pa kayo sa Monday. Oo. Congrats, ma'am. Judith. Congrats po. Ayun, yun. Baka may meron bang pa-add dyan, sila Sir George? Wala na. Pero Ah, ano, pwede ko na lang dito, paparapol, kasi bukas mag-raffle ako eh. Ngayon na lang, di ba? At least ma-filter. Yung sa akin, same lang ng ano, same lang ng tawag nito. Ah, di, share ko na lang siguro, no? Hindi, okay lang. Same lang ng ano, mechanics, pero isa lang yung mapipili ko talaga. Kasi konti lang yung profits ng EA this week eh. $8 lang. So, yung $4 nun, sa'yo na. So, sino na lang, ano mo na lang, ma'am? Roll mo na lang. Ka na lang roll natin ulit, sir. sagarin na lang Ah, natin. Sige, hindi nagre-reply eh. sorry. Open ulit natin. Para isa na lang, para di na ako mag-paraffle bukas. Ayan. Mahina yung EA namin ngayon eh, kasi packet ng gold eh. Ayaw bumaba. So, yung lots ginagamit ng EA namin, mga 0.01 lang, 0.04. Medyo kinabahan ako kay Kerbin eh, kasi siya yung nanalo sa last EA eh. Ako baka manalo ulit. Siya ba yun? Sayang kaya ka pa. Naku, si Kerbin mananalo ulit. Parang swerte na talaga yan. So, mo na Oo. ma'am, ano yan? To be exact, $4 raffle lang to. At least naman, pangdagdag, di ba? Sige, Ano, sige. qualified pa rin ba yung ano, nanalo na o hindi na?
Yung mga ano na, yung mga nanalo na, okay na yun. Siguro. Sige. Give in na. Pagbigyan naman natin yung mga iba. Sige, sige. Sana gumaki yung capital ko para pang grocery agad. Ito, pang turon lang to eh. Pang Ayan, fishball lang game. muna. Ah, si- Oh, sino nanalo? si Sir John Garbe, congratulations po. John Garbe. Parang bago si Sir, no? Nandito po ba si Sir John Garbe? Magpaano ako? Parang gap-gap. Ayan. Ganda pala tong TikTok, no? Ayan, congratulations guys sa lahat ng ating winner. And thank you rin po sa mga nag-attend. And Di pa kay Sir nakamabot si Justin, Clarence. si Si, Sir, si and John Sir, Garbe. Oh, si Sir, saan ka, Sir? Saan ka na ano na ano? Sa page. Parang at alam natin saan ka gagapit. Ah, Tagom Trader. Okay, kay Roy. Parang ang daming nanalo sa'yo, Roy, ah. Congrats, sir. Congrats, Congrats. congrats, So, share congrats. mo na lang yung page. Kaya si Roy. Sige, Thank you, sige. thank Doon you. na ako magtanong sa mga tanong ko sa kanya, sir. Sir Brian, ano, meron GC sa Tagum. Ano ka? PM ako sa TG. Sali kita doon para makabigay ka ng mga advices din. Baka pwede makasali doon, sir, para makatanong din. Mm. Sige guys, so Salamat, tutok na salamat. kayo. So next Friday ulit, pero by Wednesday merong brokers orientation. So yung mga gusto pa talaga makilala si WeTrade, ano kayo, same time sa Wednesday, 7 p.m. Pero mas mabilis matapos yun kasi orientation lang yan eh. 30 minutes to 1 hour lang yan. So good night, Ma'am Marge, thank you. thank you po sir, Ah, and thank you kay Sir Justin, and to all our ah, attendees po, and see you po ulit next week. congrats sa mga Thank you, thank trades you. this week. Congrats.